Isa si Kevin Martin sa mga matitinik na sharpshooter guard na humataw noon sa NBA. From 2006 hanggang 2011, 5 straight seasons na consistent umaverage si Kevin ng 20 plus points per game. He was a deadly assassin sa rebuilding roster ng Kings, leading the team in scoring production for 3 consecutive seasons. Despite of his big scoring numbers, hindi naman nakausad ang Sacramento na laging may losing record sa bawat pagtatapos ng taon. Kasabay ng mga pagkatalo ay ang pagdami rin ng mga injuries ni Kmart sa kanyang karera. Balikan natin ang mga panahon kung saan ipinakita ni Martin ang husay niya sa opensa at kung bakit ni isang award ay wala man lang siyang nakamkam sa kabila ng pagiging elite scorer. Drafted 26 overall ng Sacramento Kings si Kmart noong 2004. At 21 years old, maliit ang naging role ni Kevin sa koponan on his rookie year. Sa average na 2.9 points in 45 games, hindi masyadong naramdaman ang husay ni Martin sa hardcourt. Nang ma-injured si Bonzi Wells mid-season ng kanyang sophomore year, tinaas si Kevin bilang starter ng Kings. Umangat sa 10.8 points ang scoring output ni Martin. Tumaas din ang kanyang mga minuto at naging parte ng rotation ng koponan hanggang sa umabot sila sa playoffs. Hinarap nila ang number 1 seed na San Antonio sa first round, down 0-2, na ipanalo ng Sacramento ang laban behind Kmart's game-winning basket. Pumasok ang layup niya on a fast break. Tumabla pa ang serye sa 2-2 hanggang tuluyang maipanalo ng Spurs ang serye in 6 games. Sneak peek pa lang to ng mas maganda pang performance galing kay Martin. During the 2006-2007 season, naging ganap na starter na ang 6'7" shooting guard. He played 80 games under 35 minutes playing time. Tumaas across all stats ang mga numero ni Kevin. Dito na nagsimula na umaverage siya ng 20 plus points kada taon. Subalit ito rin ang naging simula ng playoff drought ng franchise na tumagal ng 16 years. Kevin finished that season with 20.2 points, 4.3 rebounds in 47% field goal shooting. Runner-up si Kmart sa Most Improved Player of the Year award. Nakuha ni Monta Ellis ang award kung saan lumamang lamang ng 3 voting points si Monta sa kanya. Sa sumunod na season, tumaas muli ang scoring output ni Kevin to 23.7 points, followed by 24.6 points per game naman during the 2008-2009 season. Kevin Martin's primary strength was his ability to score in various ways. He's an excellent outside shooter na may kakaibang shooting form at ball release. He is also a good free throw shooter at madalas nasa foul line. Lalo na on his 5th year sa Kings kung saan may 10 free throw attempts siya per game. Magaling din si Kevin kumat at gumamit ng mga screens para makaposisyon ng maayos na tira. Bagamat solid offensive threat siya, malaki naman ang kakulangan niya pagdating sa depensa. Kmart was traded to Houston during the 2009-2010 season. Sa 3 taon niya bilang member ng Rockets team, umaverage siya ng 21.3 points, 3 rebounds at 2.5 assists per game. Despite these numbers and winning record sa bawat pagtatapos ng season, lagi namang pangsyam ang Rockets sa Western Conference standing, kaya ang resulta, laglag at hindi pasok sa playoffs. Kung meron na sigurong play-in tournament nung panahon na to, malamang may chance si Kmart na makaabante sa playoffs. Houston traded him to OKC during the 2012 offseason. Parte siya sa trade package na nagdala kay James Harden sa kampo ng Rockets. Houston was able to find a new star, samantalang si Kmart naman ang humalili sa dating role ni Harden bilang 6-man ng Thunder. OKC finished number 1 sa West but eventually lost to Memphis sa conference semis. After his 1-year stint sa Oklahoma, Kevin continued his career sa Minnesota, playing for 3 seasons there, averaging 17.1 points. On March 2016, Martin was waived by the Timberwolves in a buyout agreement. Few days later, kinuha siya ng Spurs para sa playoff push ng koponan. Hindi na naging malaking impact si Kevin sa San Antonio. Eventually, ito na rin ang nagdala sa kanya sa pagre-retiro sa Nobyembre ng taong ding yon. 12 taon lang ang tinagal ni Kevin Martin sa NBA. Bagamat talentadong scorer, nabuhos naman ang majority ng playing career niya sa pangit na estado ng koponan. Masasabi ba nating elite scorer talaga si Kmart o isa lamang siyang halimbawa ng average na player sa isang di kalakasang koponan?